So magandang araw mga brad. So pag-usapan natin ang effect or consequence sa paggamit ng Euro 2 fuel sa ating mga Euro 4 engines or mga modern engines. Recently, nakita nyo naman sa balita na pumayag ang DOE na mag-import ng Euro 2 fuels dito sa bansa para maibsan ang pagtaas ng fuel cost. Ano bang effect nito? Una, pag-usapan natin yung ano bang difference ng Euro 2 and Euro 4 fuel. Isa sa mga pagkakaiba nila is yung sulfur content. Ang sulfur content ng Euro 2 fuel is 500 ppm or parts per million. Ang Euro 4 naman ay merong 50 ppm. So ano naman ang consequence nun sa paggamit ng Euro 2 fuel sa ating mga makina? Ang product ng combustion ay meron tayong particulate matter, carbon monoxide, meron tayong sulfuric oxide, nitric oxide. So yung sulfuric oxide, pag yan ay nag-react sa moisture or sa water, pwede ka rin magkaroon ng sulfuric acid, which is yun yung magkakos ng pagiging acidic ng makina. At pag sinabi nating acidic, yan po ay pwede mag-cause ng pagkalawang or corrosion sa ating, lalo na sa bearing, sa mga piston ring. So yun po yung consequence sa paggamit ng high sulfur content ng fuel pag sinusunog mo siya. Isa pang consequence pag nagsusunog ka ng mga low quality high sulfur fuel, yan din ay ang pag-cause ng pag-produce ng soot or ng excessive carbon deposit plus varnish. Pero don't worry, nandito na ang SK Zik synthetic lubricants para magsilbing shield or protection nyo sa acidic environment na mapoproduce pag gumamit kayo ng Euro 2 fuel, at paano pa lalong mapoprotektahan ang inyong mga makina. Ang panlaban natin sa acid sa loob ng makina will be our high TBN. Hindi naman ito ay paramihan ng total base number or paramihan ng detergent and dispersant or anti-corrosion additives. Ang labanan po dito is the TBN retention para ma-neutralize yung acid na nafo-form sa loob ng inyong makina para maiwasan ang pagkalawang para sa mga bearing and sa mga piston rings. Next po is yung sludge protection. Dahil ating mga SK Zik products ay formulated with U-base, hindi siya basta-basta lalapot or madaling masusunog because of the reaction from the byproduct of Euro 2 fuel combustion. Pananatiliin nitong malinis ang inyong makina, specifically sa piston ring area, para masustain niya yung performance. Again, kung mapipilitan kayong gumamit ng Euro 2 fuel, hindi naman agad-agad masisira ang Euro 4 engines nyo Basta high quality lubricants ang gamit nyo tulad ng SK Zik synthetic lubricants. Kailangan nyo lang meron kayong buffer or protection laban sa mafo-form na acid because of the combustion of Euro 2 fuels. And another tip, kung talagang no choice, nagagamit kayo ng Euro 2 fuel or yan lang ang available sa inyo, ang gagawin nyo lang, mas aagahan nyo lang ang drain interval. Dahil of course, ang additives ay nakukonsume nyo yan, nagagamit yan. Eventually, mauubos mo yan kasi lagi siyang lumalaban sa acid na nafo-form sa loob ng makina. Kaya kailangan mo talaga na mas maikling drain interval sa panahon na kailangan mong gumamit ng Euro 2 fuel. So tulad nitong ating produkto, ang ating Zik X6000 synthetic na heavy duty diesel engine oil API CI4 15W40. Ito po ang may re-recommend ako sa inyo para mabigyan kayo ng additional protection o panangga laban sa magiging cause ng acidic environment due to combustion of Euro 2 fuels. So yun lang mga brad, sana may na-share ako sa inyo paano magandang gawin kapag kayo ay no choice sa paggamit ng Euro 2 fuel sa inyong mga heavy duty diesel engines. Again, I'm your Brad Oli TV. I hope meron ako na-share sa inyo. Please like, follow, and share this post para makatulong din sa ibang mga consumers, lalo na pumapasok tayo sa crisis na to. So ang ating investment, ating mga sasakyan ay ating pangalagaan sa paggamit ng high quality synthetic lubricants from SK Zik. So kita-kits sa susunod na video.